Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 8 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng video. Bago ko nga ito simulan ay nagpapasalamat nga pala ako sa inyo at na-reach na natin ang 30,000 subscriber. Maraming salamat sa inyo guys. Kaya nga ngayon ay magsimula na tayo. Bago nga natin pag-usapan ng Chapter 8 ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter, at sa last chapter nga ay ipinaliwanag nga ni Pican sa lahat ng God of Destruction ang masamang plano ng mga Celestial Mage sa Xeno Realm. Balak nga ng mga ito na hanapin sa Xeno Realm ang mga beast para nga ma-unseal itong si Zaret na sinasabi na pinakamalakas na pinuno sa lahat. Dahil sa mga information na ito ay mabilis nang ang kumilos ang ating mga bida para nga mapigilan ang mga Celestial Mage sa mga masamang plano ng mga ito. Dito na nga papasok ang Chapter 8 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay ating makikita dito ang planeta ng mga Celestial Mage, kung saan ay makikita nga natin dito ang isang misteryosong god na nagagalit nga kung bakit daw hinayaan ng mga ito na makatulog itong si Zuno. Salita nga dito si Brajin at sinabi nito ang nangyari kung bakit nga ba nawala ng malay dito si Zuno. Ayon nga dito ay nang kukuhain na nga ito ng monster niya ay aksidente nga daw tumama ang ulo nito sa sahig, gusto lang naman daw makipaglaro ng alaga niya, at hindi naman daw niya inaasahan na ganun lang pala talaga kahina itong si Zuno. Salita naman dito si Tyra at sinabi nito na dahil nga daw sa ginawa nito ay madedelay nga ang plano nila, binigyan pa daw nito ng pagkakataon ang mga kalaban nila. Kailangan nga daw na magawa nilang magising itong si Zuno para nga daw malaman na nila kung nasaan ang mga beast na yon. Salita naman dito ang isang misteryosong god at sinabi nito na gisingin nga daw ng mga ito itong si Zuno para nga daw masabi na sa kanila ang kailangan nilang information. At sa moment na ito ay nagkaroon na nga ng malay itong si Zuno at kasalukuyan nga itong nakatali. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito na alam mo na naman siguro ang gusto namin malaman. Sagot dito ni Zuno na oo, gusto niyong malaman kung nasaan ang 5 beast. Salita nga ulit dito si Tyra at sinabi nito na mabuti naman at wala pang ang ilang segundo ay tinakot na nga nito si Zuno at sinabi nito na sabihin mo na sa akin ang lahat. Pero itong si Zuno nga ay tumanggi nga lang dito, at sinabi nito na hindi nga daw niya gagawin yan, kailangan nga daw muna niyang makatanggap ng matamis na halik sa isang maganda at gwapo na mortal. Dahil nga sa sinabi ni Zuno ay nainis nga dito si Tyra at sinabi nito na alam mo ba ang mga sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot na mawala? Sagot naman dito ni Zuno at sinabi nito na naging ganito nga daw siya na maka-experience nga daw siya ng sobrang pagkatakot dito kay Frieza, kaya nga daw nag-training siya para sa mental health niya, para nga daw magawa niyang malabanan ang takot na nararamdaman niya, kaya kung hindi nga daw siya nito pagbibigyan ay mabuti na nga lang daw na mawala na lang siya. At sa point na ito ay talagang ang nagalit na dito si Tyra at balak na nga nitong tapusin si Zuno pero agad naman siyang napigilan dito ni Brajin. Sinabi nito na siya na nga lang daw ang gagawa, at nagbalak nga dito si Brajin na halikan itong si Zuno pero nang diri nga lang itong si Zuno sa kanya. Salita nga dito si Zuno at sinabi nito na hindi nga daw siya tumatanggap ng halik sa isang hipon. Dahil nga sa mga sinabi nito ay sobrang nga ditong nasaktan si Brajin, salita nga ito at sinabi nito na bastos ka, hindi na nga daw niya kasalanan kung ganito siya. Pero sa moment na ito ay mabilis nga siyang tinulak dito ni Tyra. Salita nga ito at sinabi nito na kung gusto mong makipaglaro ay makikipaglaro ako sayo. Sa point na ito ay ipinakita nga ni Tyra ang maganda na hubog ng katawan niya dito kay Zuno, salita nga ito at sinabi nito na okay na daw ba ito, may pagka-wild nga din daw talaga siya. Mabilis na nga nitong hinalikan si Zuno sa pisngi. Salita nga dito si Tyra at sinabi nito kung nagustuhan daw ba nito ang halik niya. Sagot naman dito ni Zuno na nakadalawang tanong na nga daw ito, dito nga ay nagalit na nga itong si Tyra at sinabi nito na nagbibiro ka ba? Sagot naman dito ni Zuno na hindi, nakadalawang tanong na nga daw ito kanina pa. Sagot naman dito ni Tyra na kasama daw pala ang mga ganon kasimpleng tanong. Sagot nga ulit dito si Zuno at sinabi nito na oo. Dahil nga sa sinabi nitong si Zuno ay galit na galit nga dito si Tyra pero salita naman dito ang misteryosong kasamahan nila Tyra at sinabi nito na mga baguhan nga daw itong si Tyra at Brajin. Hayaan yung ipakita ko sa inyo kung paano ko pipilitin para magsalita itong si Zuno about sa information na kailangan natin. Mabilis na nga ditong naghanda ang misteryosong god at mabilis nga nitong ginamitan ng teknik itong si Zuno. Kung saan ay nagkaroon nga ito ng illusion sa pag-iisip, nakakakita nga dito si Zuno ng sobrang daming magagandang babae, kaya agad nga ditong nag-decide si Zuno na kahit nga daw magtanong pa ang mga ito ng 1,000 question. Dito nga ay nagulat nga itong si Tyra.
Salita naman dito ang misteryosong god at sinabi nito na siya nga daw ay pinakamagaling sa lahat. Sa kabilang banda naman ay after ngang matapos ang meeting ng lahat ng God of Destruction kasama itong si Piken ay papunta na nga ang mga ito para sa isang mission, habang ang iba nga ay pabalik na sa kanilang universe. Si Piken nga ay papunta sa Universe 7 kasama nga nito si Biras. Salita nga dito si Biras at sinabi nito na sa dami-dami nga daw universe ay bakit daw sa Universe 7 pa ito pumunta. Sagot naman dito ni Piken na naniniwala nga daw siya na kailangan nga daw ng matinding attention sa universe na ito kasi nga taga dito itong si Zuno, pati ang ibang Dragon Balls at ang Primordial Beasts ay posibleng nandito. Ito ang unang maaring atakehin ng mga Celestial Mage kaya kailangan natin maghanda, lalo na kalat na sa lahat ng universe na kayo ang nanalo sa Tournament of Powers, at syempre ito ang aking bahay ang Universe 7. Tanong naman dito ni Biras at sinabi nito na ito ang bahay mo, paano nangyari yon? Sagot naman dito ni Piken at sinabi nito na siya nga daw ang kaunahan God of Destruction ng Universe 7, at si Whis or si Mr. Terran ang naging master ko noong, hindi na nga daw niya ito matandaan. Sagot naman dito ni Biras at sinabi nito na kaya pala familiar sa akin ang pangalan at ang iyong mukha, hindi ko lang masabi kung saan ba kita nakita. Salita naman dito si Piken at sinabi nga nito na dapat daw alamin ni Biras ang history ng universe niya, hindi yun parang common knowledge nga lang daw ang alam nito. Salita naman dito si Biras at sinabi nito na katulad nga daw nito ang ugali ni Mr. Terran. Salita nga ulit dito si Piken at sinabi nito na sinabi nga daw sa kanya ni Mr. Terran na ikaw daw ay matalino. Sa sinabi nga ni Piken ay nagtaka nga dito si Biras at sinabi nito na pinag-uusapan daw pala siya ng master niyang si Terran, pero paano nangyari yon? Di ba nawala na siya bago pa lang ako ipanganak? Sagot naman dito ni Piken at sinabi nito na wala ka talagang alam, si Master Terran ay parang ako lang din. Siya ay pinatay dahil sa corrupted divinity, siya ay pumunta din sa mundo ng mga celestial world at naging isang celestial guardian. Lahat ng kasabayan niya ay kasalukuyan pa din namin kasama. Sa point na ito ay nagtanong nga itong si Biras at sinabi nito na kamusta daw pala si Mr. Terran. Sagot naman dito ni Piken at sinabi nito na wala na nga daw ito, nasawi nga daw ito sa huling pag-atake ng mga kalaban, halos lahat nga daw sila ay muntikan na talaga. Dahil nga sa mga narinig ni Biras ay nagulat nga ito at agad nga din itong naintindihan ang sitwasyon. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 6 kung saan kasalukuyan ngang nandito si Goku. Dito nga ay iniisip nga ni Goku ang mga sinabi ni Piken sa kanya, kung saan ay may darating nga daw mga kalaban dito para nga hanapin sa universe niya ang mga beast na yon. Pero kung mangyayari nga daw yon ay lalaban daw ba siya or hindi? At sa moment na ito ay hinahanap nga ni Goku itong si Vados at nagtataka nga ito bakit daw wala pa ito sa universe niya. Dito nga ay naisipan ni Goku na puntahan itong Supreme Kai na si Lei para nga magtanong dito. Nagbalak na nga itong mag-teleport ngunit hindi naman niya magawang masense ang chi nito kasi nga hindi niya alam kung nasaan universe nga ito. Dito nga ay iniisip nga ni Goku ang mga tinuro sa kanya ni Vados noong mga nakaraan na araw. Sa moment na ito ay ipinakita nga dito ang nakaraan kung saan ay tinuturo na nga lahat ni Vados ang mga information na dapat malaman ni Goku. Ngunit itong si Goku nga ay tinatimad nga sa mga ganitong klase ng training, bukod kasi sa physical na lakas ay tinuturo nga din ni Vados ang mga information about nga sa Universe 6. At dito nga ay pinaliwanag na nga ni Vados ang about sa universe nila at ang mga positioning ng bawat planeta ng mga bawat mortal at demon. Ayon nga dito na ganito nga daw ang pinaka-example ng kanilang universe. Sa baba nga daw ay ang Demon Realm at ang nasa itaas naman daw nito ay ang tirahan ng mga mortal. At ang pinakataas naman daw ay ang tirahan naman ng mga cosmos. Ang ibang lord nga daw ay nilagyan ng mga pangalan ng bawat planeta dito, ito nga daw yun Hell, Paradise, Ema-Dayay Palace, Serpent Walkway at ang Kayo Grand Lord's Planet. At ang kanila nga daw planeta ay napapalibutan ng Kai-Dimension. Ito nga daw ay nasa pinakagitna at kasama nga daw nito ang Supreme Planet kung saan ay ito nga daw yung ginawa ng isang god. At ang planeta naman daw ng destruction ay itong kinakatayuan nila. Balik nga ang scene dito sa kasalukuyan kung saan ay naalala na nga ni Goku ang mga sinabi ni Vados kaya nagbalak na nga itong pumunta sa planeta ng mga Supreme para nga puntahan itong si Lei. Napunta naman ang scene dito sa Supreme Planet at nandito nga talaga si Lia at ang isang Kayo, dito nga ay nakarating na nga si Goku sa planeta na ito. Habang si Lee nga dito ay nasa kalagitnaan ng training nito. At nagsisimula na nga ulit ang training nila ay bigla namang dumating dito si Goku kung saan nga nagaganap ang training dito ni Lia dahilan kaya nga tinamaan si Goku sa pag-atake dito ni Lia. Salita nga dito si Lia at sinabi nito na bakit nga daw ito nandito, ano daw ang kailangan nito,
Salita naman dito si Goku at sinabi nito na kung pwede nga daw siyang tulungan nito ngayon na. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Upload ko agad ang kasunod nito guys. Medyo busy lang talaga pero sisikapin natin na masundan agad ito para naman makabawi ako sa inyo.